I don't want to fight you, Peanut. All right, let's give the people what they came for. Baby knife. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang part 3 ng superhero, action comedy film na tinatawag na Deadpool and Wolverine. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang kwento habang sinusubukan ni Deadpool na iligtas ang kanyang mundo mula sa pagkawasak. Hinanap niya si Wolverine, iniisip na baka buhay pa si Logan dahil sa kanyang kakayahang maghilom ng sugat. Ngunit nang hukayin ni Deadpool ang kanyang libingan, ang natagpuan lamang niya ay ang mga labi ni Wolverine. Dahil sa galit, hinampos niya ang mga ito gamit ang pala at nagmura, dahil si Logan na ang huli niyang pag-asa. Pagkaraan ng ilang sandali, kumalma si Deadpool at kinausap ang kalansay ni Logan. Maya-maya, dumating ang mga ahente ng TVA upang arestuhin siya dahil sa pakikialam niya sa timeline. Kinuha ni Deadpool ang mga buto ni Wolverine na gawa sa adamantium at ginamit ang mga ito upang labanan ang mga ahente. Natalo niya silang lahat at sinipa palayo ang bungo ni Wolverine. Mas marami pang ahente ang dumating mula sa mga portal, at nagpasya si Deadpool na ipagpatuloy ang pakikipaglaban upang tuluyang maalis ang mga ito. Itinali niya ang mga kuko ni Wolverine sa kanyang mga palso at ginamit ang mga iyon bilang sandata upang talunin ang natitirang mga ahente. Pagkatapos nito, bumalik tayo sa ilang buwan ang nakalipas. Gusto ni Wade na sumali sa Avengers matapos ang buhay niya bilang Deadpool, dahil nais niyang mamuhay ng maayos at mabawi ang kasintahan niyang si Vanessa. Ang pinakamalaki niyang takot ay ang mawala siya sa kanya. Ngunit sinabi ni Happy, ang dating driver ni Tony Stark at ngayon ay nagtatrabaho para sa Avengers, na hindi siya maaaring sumali sa koponan dahil makasarili ang kanyang mga dahilan. 6 months matapos siyang tanggihan, nagsimulang muli si Wade at nagtrabaho sa isang dealership kasama si Peter, isa sa iilang taong nakakaalam na siya si Deadpool. Sa kaarawan ni Wade, inihatid siya ni Peter pauwi kung saan may naghihintay na surprise party. Nagsaya si Wade kasama ang kanyang mga kaibigan, kabilang si Vanessa na ngayon ay ex na niya, kahit hindi pa rin siya tuluyang nakaka-move on sa kanilang hiwalayan. Masaya si Wade na makasama si Vanessa at ang kanyang mga kaibigan, dahil bihira lamang ang pagkakataong napapalibutan siya ng mga taong mahal niya. Matapos hipan ang mga kandila at gawin ang kanyang kahilingan, may narinig si Wade na kumakatok sa pinto. Pinuntahan niya ito at nadatnan ang mga ahente ng TVA. Bago pa siya makapagtanong, hinailan ng isa sa mga ahente ang kanyang wig habang ang isa naman ay kinaladkad siya papasok sa isang portal, at dinala siya laban sa kanyang kalooban sa headquarters ng TVA. Doon, nakilala ni Wade si Paradox, na nagpaliwanag na ang lahat ng empleyado ng TVA ay may tungkuling protektahan ang sacred timeline. Ibinunyag ni Paradox na napili si Wade para sa isang mahalagang layunin. Kapag nagtrabaho siya para sa kanya, maaari na siyang tuluyang makasali sa Avengers sa hinaharap. Pagkarinig nito, agad tinanggap ng anti-hero ang alok at nagmadaling pumunta sa tailor's room upang kumuha ng bagong uniforme bago simulan ang misyon. Bago magsimula, hiniling ni Wade kay Paradox na ibalik muna siya sa kanilang bahay upang may bahagi ang balita sa kanyang mga kaibigan. Sa sandaling iyon, nalaman niya ang katotohanan. Sa pagtanggap niya sa kasunduan sa TVA, hindi na kailanman makakabalik si Deadpool sa kanyang tahanan, dahil ang kanyang universo ay i-reset sa loob ng 72 hours, at ang lahat ng taong mahal niya ay tuluyang maglalaho. Ipinaliwanag ni Paradox na kapag nawalan ng anchor ang isang universo, nagsisimula itong maghiwa-hiwalay at tuluyang maglaho. Sa universo ni Wade, ang anchor ay si Wolverine, na isinakripisyo ang sarili upang iligtas ang isang grupo ng mga mutant na bata, kabilang ang kanyang anak na si Laura. Sa halip na hintayin ang natural na pagkamatay ng universo na mangyayari pa sa loob ng ilang libong taon, nagpasya si Paradox na gumawa ng makina upang sirain ang lahat ng sabay-sabay. Binigyan ni Paradox si Wade ng dalawang pagpipilian, sumali sa Sacred Timeline at tuparin ang pangarap niyang maging bahagi ng Avengers, o tuluyang mabura kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit pumili si Deadpool ng pangatlong opsyon. Matapos suntukin si Paradox,
Ninakaw niya ang tempad upang makapagbukas ng portal pauwi. Naniniwala siyang baka buhay pa si Wolverine, kaya hinukay niya ito, ngunit nakumpirma niyang patay na ang nag-iisang taong maaaring magligtas sa kanyang mundo. Matapos lipulin ang lahat ng ahente ng TVA na ipinadala upang hulihin siya, nagpasya si Deadpool na maglakbay upang humanap ng ibang bersyon ni Logan at kumbansihin itong tulungan siyang iligtas ang kanyang mga kaibigan. I'm gonna need you to come with me. Who's asking? You did comic-accurate short, King. Such a cute widow, Wolvie. Sa paglalakbay niya sa iba't ibang parallel universes, nakatagpo si Deadpool ng ilang bersyon ni Wolverine at sinubukan niyang hikayatin ang isa sa kanila na tumulong sa kanya. Gayunpaman, lahat ng Logan na nakilala niya ay sinubukan siyang patayin, kabilang ang isa na kamukhang-kamukha ni Henry Cavill. We're just leaving. No, sir. Not while the fate of my universe is at... Oh, yes, yes. I'm Marvel Jesus, you dull creature, and I will not... Matapos siyang matusok ng 12-dosenang beses ng mga adamantium claws, sa wakas ay nakatagpo si Deadpool ng isang alcoholic na bersyon ni Wolverine, ngunit tumanggi rin itong tumulong. I need you, and even more unfortunately, my entire world needs you. Oopsie daisy, here we go. I got you. No, and you don't want this. Let's go, right. Peanut. That's whoa. Easy. Guess you'll... Dahil alam niyang nauubos na ang kanyang mga pagpipilian, dinala ni Wade ang Logan na iyon sa headquarters ng TVA at sinubukang kumbansihin si Paradox na palitan ang dating Wolverine ng bago. Ngunit iginiit ni Paradox na hindi maaaring gawin ang ganitong pagpapalit. Nagpumilit si Logan na makausap kung sino man ang namumuno, at doon niya natuklasan na balak ni Paradox isagawa ang operasyon ng walang pahintulot ng kanyang boss upang hindi siya mawalan ng posisyon. Dahil dito, nagpasya si Paradox na i-reset si Deadpool at pagkatapos ay gawin din ito kay Wolverine bago pa ito makapagdulot ng anumang problema. Nang muling magkaharap sina Deadpool at Wolverine, ibinuhos ni Logan ang lahat ng kanyang galit, dahil sa pilitin siyang kinuha mula sa kanyang universo at ngayon ay nakakulong sa isang hindi kilalang lugar. Shit in. I don't want to fight you, Peanut. All right, let's give the people what they came for. Gumanti si Wade at ibinuhos ang lahat ng bala ng kanyang pistola sa tadyang ni Wolverine. Nagpatuloy ang laban, at ginamit ni Wolverine ang kanyang mga kuko upang sirain ang mga sandata ni Deadpool, na napilitang gamitin ang kanyang mga espada upang harangin ang mga atake. Sa gitna ng tunggalian, ilang beses na tinamaan si Wolverine at nanatiling nakabaon sa kanyang katawan ang mga espada ni Deadpool. Ngayong mas vulnerable ang kanyang kalaban, naghanda si Logan na punatin ang ulo ni Deadpool. Ngunit nagawa siyang kumbansihin ni Deadpool na sumama sa kanya. Kahit hindi niya alam ang nakaraan ni Wolverine, naisip ni Wade na tiyak may matinding pagkawala itong dinanas kaya ganoon na lamang ang pait nito. Nangako siya na kapag tinulungan siya ng mutant na makabalik sa headquarters ng TVA, hihikayatin niya si Paradox na ayusin ang kanyang universo. Naputol ang kanilang usapan nang dumating si Captain America at ipinaalam na paparating na ang tunay nilang mga kalaban. Nang makita ang isa sa paborito niyang superhero sa kanyang harapan, naging emosyonal si Deadpool. You see anyone running, dick for brains? You're not gonna love what happens next. My God, he's gonna say it! Say what? Avengers! Ngunit nang magsimulang magliyab si Chris Evans, napagtanto ni Deadpool na hindi ito si Captain America kundi si Johnny Storm mula sa Fantastic Four. Habang ginagamit ng Human Torch ang kanyang kapangyarihan upang subukang lipulin ang mga kalaban, nagawang harangin ni Pyro ang atake at sinipsip ang lahat ng apoy. Matapos mawalan ng kapangyarihan, bumagsak si Johnny sa lupa, at lumitaw si Sabretooth upang atakihin ang kanyang kapatid. Nang magsisimula na ang kanilang duel, hinugot ni Deadpool ang espadang nakabaon sa katawan ni Wolverine, iniisip na magiging epiko ang laban. Ngunit sa pagsisimula pa lamang, si Logan agad ang unang umatake at pinugot ang ulo ng kanyang kalaban. Nang mapagtanto ni Pyro na hindi niya mahuhuli ang dalawa, nagpasya siyang gumamit ng higanteng magnet upang ikulong si Wolverine, at nadamay si Deadpool. Pareho silang iginapos sa loob ng isang selda kasama si Johnny at dinala sa tagwan ni Cassandra Nova, ang kambal na kapatid ni Professor Charles Xavier.
Pagkaharap kay Cassandra, ikinwento ni Deadpool ang lahat ng masasamang sinabi ni Johnny tungkol sa kanya habang nasa biyahe sila. Dahil dito, nagpasya si Cassandra na patayin si Johnny at ipinaliwanag na ipinadala siya sa lugar na iyon bago pa man siya natutong maglakad, at kailanman ay hindi siya hinanap ng kanyang kapatid. Nang marinig ni Wolverine na sinisiraan ni Cassandra ang kanyang yumaong kaibigan, sinubukan niya itong atakihin, ngunit sa halip ay pinalubog ang kanyang katawan sa lupa. Pagkatapos nito, pinasok ni Cassandra ang isipan ni Wade upang alamin ang kanyang pinakamalalaking kahinaan, at natuklasan niyang kamakailan lamang ay tinanggihan siya ng taong pinakamamahal niya. Paglabas ni Cassandra sa kanyang isipan, inabala siya ni Deadpool upang magkaroon ng pagkakataon si Wolverine na saksakin siya gamit ang kanyang mga kuko. Ngunit sa kanilang gulat, madaling nakaiwas si Cassandra at tinawag si Alioth upang lumunin sila. Nang makita ang papalapit na lilang ulap, sumakay sina Wolverine at Deadpool sa isang lumilipad na sasakyan at nakatakas. Ang susunod nilang misyon ay maghanap ng paraan upang makabalik sa TVA at hulihin si Paradox, upang pilitin itong ayusin ang kanilang dalawang universo. Gayunpaman, bago nila simulan ang planong iyon, nagpasya muna ang dalawa na magpahinga. Nakakita sila ng isang abandonadong diner sa gitna ng disyerto. Habang kumakain, nabanggit ni Deadpool na sa kanyang mundo ay minamahal si Logan ng napakaraming tagahanga. Pagkarinig nito, ibinunyag ni Wolverine na sa kanyang universo ay kinamumuhian siya ng lahat dahil nakagawa siya ng isang hindi mapapatawad na pagkakamali. Matapos ang maikling pahinga, nagpasya ang dalawang magkaalyado na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa border, dahil bago mamatay ay sinabi ni Johnny na iyon lamang ang tanging paraan palabas sa mundong iyon. Habang naglalakad, tinanong ni Wolverine kung ano ang nangyari sa kanyang ibang bersyon. Ibinunyag ni Deadpool na namatay si Logan habang sinusubukang iligtas ang isang batang babae na tulad niya ay nilikha rin sa isang laboratorio. Ang dalagang si Laura, na kilala sa codename na X-23, ay itinuring na parang anak ni Wolverine. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili upang maging malaya ito. Biglang, habang naglalakad sila sa disyerto, may nakita si Deadpool na isang aso na tumatakbo papunta sa kanya at agad siyang nabighani rito. Hindi na nagdalawang isip si Wade at nagpasya na ampunan ito. Ngunit nalaman niya na ang asong pinangalan ng Dogpool ay may may-ari na. Sa sandaling iyon, dumating si Nicepool upang kunin ang kanyang aso. Tinanong ni Wolverine kung saan ang daan papuntang border, at bilang pagtulong sa mga estranghero na makauwi, ipinahiram ni Nicepool ang kanyang sasakyan upang mas mapabilis ang kanilang paglalakbay. Bago umalis, kahit labag sa loob, ibinalik ni Wade si Dogpool sa tunay nitong may-ari at sumakay sila sa sasakyan upang ipagpatuloy ang biyahe. Sa kanilang paglalakbay, tinanong ni Deadpool si Wolverine kung ano ang nais nitong baguhin kung kayang baguhin ng mga ahente ng TVA ang nakaraan. Pagkarinig nito, napagtanto ni Logan na nilinlang siya, dahil pinaniwala siya ng kanyang kasama sa mga pangakong hindi tiyak. Hindi sigurado kung mababago nga ba ang kanyang universo, bigla niyang pinahinto ang sasakyan at inatake si Deadpool. Galit na galit siya dahil niloko siya. Mula nang sapilitang alisin siya sa kanyang mundo, naniwala si Wolverine na maitatama pa niya ang isang malaking pagkakamali sa nakaraan at maibabalik ang kanyang mga kaibigan. Ngunit ngayong alam niyang isa lamang itong ilusyon, ibinuhos niya ang kanyang galit kay Wade. Sa loob ng sasakyan, nagsimula silang mag-away. Sinubukan ni Deadpool na tagayin siya gamit ang espada, ngunit paulit-ulit siyang nasaksak ng mga kuko ni Logan. Sa gitna ng labanan, winasak nila ang buong sasakyan at nagkalat ang dugo sa paligid. Dahil pareho silang agad gumagaling, tumagal ang laban magdamag. Kinabukasan, natagpuan silang walang malay ng isa pang variant na ipinadala sa mundong iyon. Ilang minuto matapos silang masagip, nagising si Deadpool at nakita si Logan na umiinom ng bote ng whiskey. Biglang may narinig na ingay si Wade at naghanda siyang umatake, ngunit nagulat siya nang dumating si Elektra at agad siyang pinabagsak. Sumunod na dumating si Blade, ang Vampire Hunter, at si Gambit, kasama si Laura. Ibinunyag ng dalaga na natagpuan niya sila sa disyerto at dinala sa hideout dahil nakilala niya si Wolverine. Bago siya nahuli ng TVA, sumailalim si Laura sa kaparehong eksperimento na pinagdaanan ni Logan, kung saan ilang litro ng adamantium ang itinurok sa kanyang katawan. Dahil kay Wolverine, nakaligtas si X-23, at kahit alam niyang hindi ito ang parehong Logan na nagligtas sa kanya, nagpasya siyang suklian ang kabutihan nito. Pagkakilala sa grupo, tinanong ni Deadpool kung paano sila napunta roon.
Ibinunyag ni Elektra na ang lahat ng kanilang mga universo ay na-reset, dahil alam ng mga ahente na hindi tatanggapin ng mga mutant ang pagkawasak ng kanilang mundo nang hindi lumalaban. Nagpa siya ang TVA na ipadala sila sa Void upang maiwasan silang magdulot ng problema. Pagkarinig sa kwentong ito, nagpa siya si Wade na sumali sa grupo at nalaman niyang mga kaibigan sila ni Johnny. Sa sandaling iyon, ibinunyag ni Wolverine na dahil kay Deadpool, napaslang si Human Torch ni Cassandra. Gayunpaman, nagawa ni Wade na baliktarin ang sitwasyon at nakumbinsi ang mga mutant na tulungan siyang talunin si Cassandra, ang kapatid ni Professor Xavier. Ang tanging paraan upang mapigilan ang kalaban ay hadlangan ang kanyang kapangyarihan gamit ang helmet ni Magneto, ngunit winasak ito ni Cassandra matapos niyang patayin ang mutant. Habang ikinukwento ang malungkot na pangyayari kung paano nila nawala ang pinakabeteranong miyembro ng koponan, naalala ni Elektra na maaari ring harangin ng helmet ni Juggernaut ang kapangyarihan ni Cassandra. Ang problema, si Juggernaut ay nagtatrabaho para sa kanya. Gumawa si Deadpool ng plano upang nakawin ang helmet at nakumbinsi niya ang lahat na sumama sa kanya, maliban kay Wolverine. Nang gabing iyon, habang umiinom ng whiskey sa tabi ng apoy, binisita si Logan ni Laura. Sinabi ng dalaga na kahawig siya ng kanyang ama sa maraming paraan, sa kabila ng lahat ng pagkukulang nito, at idinagdag na palaging naroon ang kanyang ama tuwing kailangan niya ito. Pagkarinig nito, inamin ni Logan na hindi siya naroon upang tulungan ang X-Men noong panahong higit siyang kailangan ng kanyang koponan. Sa halip na manatili sa mansion kasama ang kanyang pamilya, pinili ni Wolverine na sundin ang sarili niyang landas. Isang araw, sinalakay ng mga tao ang bahay at pinaslang ang lahat ng mutant. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Logan mula sa isang bar na lasing at natagpuan ang mga bangkay ng kanyang mga kaibigan. Mula noon, hindi na niya napatawad ang sarili dahil hindi siya naroon upang protektahan ang mga ito. Matapos marinig ang malungkot na kwento, sinabi ni Laura na sasama siya sa kanila sa hideout ni Cassandra kinabukasan at hiniling kay Wolverine na suportahan sila sa laban na ito. Pagsikat ng araw, sumakay ang grupo sa sasakyan at nagtungo sa tagwan ng mga mutant. Paglapit nila sa kuta, gumamit si Blade ng bazooka upang pasabugan ang mga tarangkahan, at sinalakay ng grupo ang base ng kalaban. Inakala ng lahat na hindi susuporta si Wolverine sa labanan, ngunit bigla siyang lumabas mula sa trunk ng sasakyan, at mas tumibay ang loob ng kanyang mga kakampi nang makita siya. Alam nilang malaki ang posibilidad na hindi sila makalabas ng buhay, kaya ibinigay ng bawat isa ang kanilang buong lakas upang mabigyan sina Deadpool at Wolverine ng pagkakataong makalapit kay Cassandra. Pagkakita sa kanila, nagkunwaring nagulat ang babae sa kanilang pagbabalik at ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng madaling pagpigil sa kanila nang hindi man lamang sila hinahawakan. Pagkatapos nito, pinasok ni Cassandra ang isipan ni Logan at natuklasan ang sakit na dala niya dahil nabigo niya ang lahat ng taong minahal niya. Matapos matagpuan ang mga bangkay ng kanyang mga kaibigan na nakatambak sa mansion, naging mapait si Wolverine at nagsimulang pumatay ng mga tao sa pag-asang mabawasan ang kanyang dalamhati. Samantala, hinarap ni Laura si Juggernaut sa isang duel, at matapos niya itong talunin, nagawa niyang nakawin ang helmet nito. Umakyat siya sa tore upang maihatid ang artifact kay Wolverine, ngunit hinayla siya pababa at kinailangan niyang ihagis ang kanyang backpack papasok sa silid. Nasalo ni Deadpool ang helmet at nagawa nilang maikulong si Cassandra, dahil naging vulnerable ang babae habang pinapasok niya ang isipan ni Logan. Habang pinagdedebatehan ng dalawa kung ano ang gagawin kay Cassandra, biglang dumating si Pyro at nagsimulang paputukan ang kanyang boss. Sa sandaling iyon, tinamaan siya ni Wolverine. Nagsimulang magtalo sina Logan at Deadpool tungkol sa magiging kapalaran ni Cassandra. Kapag hindi tinanggal ang helmet, mamamatay siya sa lalong madaling panahon. Kaya nagpa siya si Logan na alisin ito upang iligtas siya, kahit alam niyang maaaring siya naman ang patayin ng babae pagkatapos. Sa kabila ng kanyang pagnanais na patayin si Cassandra, alam ni Wolverine na hindi iyon ang gugustuhin ni Xavier na gawin niya, kaya pinili niyang iligtas ang kanyang buhay. Bilang pasasalamat, nagpa siya si Cassandra na tulungan silang makabalik sa kanilang tahanan at ginamit ang isang singsing na ninakaw niya mula sa isa sa mga bersyon ni Doctor Strange upang magbukas ng portal pabalik sa Earth 1.5, kung saan nakatira si Wade. Sa sandaling iyon, papalapit ang ulap, at binalaan ni Cassandra na may 4 seconds lamang ang dalawa upang makaalis sa Void bago sila lumunin nito. Pagkarinig nito,
Tumakbo sina Deadpool at Wolverine at tumawid sa portal, habang ipinagpatuloy ng kanilang mga kaibigan ang pakikipaglaban-laban sa mga mutant. Pagkatapos nito, sinimulan ni Cassandra na imbestigahan si Pyro upang malaman kung bakit nito sinubukan siyang patayin. Natuklasan niyang isa pala itong infiltrated agent na nagtatrabaho para kay Paradox at inutusan itong alisin siya. Nang malaman ni Paradox na nakabalik na sina Deadpool at Wolverine sa Washington, nagpasya siyang habulin ang mga ito, ngunit nagulat siya sa biglaang pagdating ni Cassandra. Pinasok ng mutant ang isipan ng kanyang kalaban at natuklasan niyang gumagawa ito ng makina upang lipulin ang unibersong iyon. Bigla niyang marahas na itinaboy sina Deadpool at Wolverine upang maipagpatuloy ang pagsisiyasat sa isip ni Paradox. Pagkatapos, nagpasya si Cassandra na gamitin ang makina upang sirain ang lahat ng universo hanggang ang Void na lamang, ang tanging mundong kanyang pinamumunuan, ang matira. Samantala, nakatanggap si Commander B-15 ng balita tungkol sa isang unauthorized time device na na-activate sa Earth-105. Matapos hulihin si Paradox at dalhin siya sa makina, iniwang bukas ni Cassandra ang portal. Nakita ni Deadpool si Dogpool na lumabas mula rito, at agad niya itong binuhat. Nakita rin ni Wade si Nicepool na tumatakbo papunta sa kanya. Ilang sandali pa, isang napakalaking hukbo ng mga Deadpool mula sa lahat ng umiiral na bersyon ang tumawid sa portal. That's bad. Nahaharap sa grupong ito ng mga mercenaryo, sinubukan ni Wade na kumbansihin silang kumampi sa kanya, ngunit sa halip ay pinagbabaril siya ng mga ito. Ginamit ni Deadpool ang katawan ni Nicepool bilang panangga, at nang makapagtago siya sa likod ng isang sasakyan, napagtanto niyang hindi kayang mag-regenerate ng kanyang doppelganger at sinabi niyang dadalhin niya ito sa ospital. Gayunpaman, upang makalapit sa kanto, kailangan ng mercenary na tawirin ang hukbo ng mga clone, at muling ginamit ni Wade ang katawan ni Nicepool bilang panangga. Bilang resulta, ang balbon niyang bersyon ay nabugbog hanggang sa pumutok ang utak. Hold your fire! Ninakaw ni Wade ang mga gold-plated pistola na pag-aari ni Nicepool at sumama kay Wolverine upang labanan ang hukbo ng kalaban. You save the good stuff for special occasions? Killing mostly. Magkasama nilang sinimulan ang digmaan laban sa 12-dosenang mercenaryo at umusad sa battlefield. Habang nilalabanan nila ang mga kaaway, nakita nilang may ilan na nagtago sa loob ng bus. Hindi nagdalawang isip ang dalawa na pumasok sa sasakyan at matagumpay nilang pinuksa ang lahat. Ang masamang balita, matapos ang laban, bumangon muli ang mga Deadpool, handa para sa panibagong round, dahil hindi tulad ni Nicepool, kaya nilang mag-regenerate. Nang magsimula na ang panibagong digmaan, dumating si Peter sa battlefield at nagawang magtatag ng kapayapaan, dahil minamahal siya ng lahat ng Deadpool. Habang nagdiriwang ang grupo sa pagdating ni Peter, tumakbo sina Wade at Logan papunta sa subway at natuklasan na nagsimula na si Cassandra sa paggamit ng makina. Ayon kay Paradox, ang tanging paraan upang pigilan ang kontrabida sa pagsira sa lahat ng alternative realities ay ang magdulot ng short circuit sa device, na pinapagana ng sources ng matter at antimatter. Upang masira ang makina, kinakailangang lumikha ng koneksyon sa pagitan ng dalawang sources, ngunit ang taong gagamit bilang tulay ay tuluyang masusunog. Kahit alam ang malaking panganib, nagpasya sina Deadpool at Wolverine na ipagpatuloy ang misyon. Sinabi ni Logan na mag-isa na siya mula rito, ngunit naniniwala si Wade na nararapat kay Logan ang panibagong simula, kaya inatake niya ito gamit ang fire extinguisher upang itulak palabas ng chamber. Matapos malok ang mga pinto, winasak ni Deadpool ang isa sa mga sources at sinubukang hilahin ang mga power cables upang i-connect sa kabilang panig, ngunit hindi niya maabot ang antimatter source. Nang halos mawalan na ng pag-asa, nagawa ni Wolverine na wasakin ang pinto at hawakan ang kamay ni Wade. Sa sandaling iyon, ginamit ng dalawa ang kanilang mga katawan bilang tulay para sa energy transfer sa pagitan ng sources, na nagdulot ng napakalaking short circuit sa time rip. Samantala, nasunog ang kanilang mga katawan mula sa loob palabas, ngunit nagawa nilang tiisin ito habang ibinabahagi ang energy overload sa pagsabog ng makina. Agad na nagwasak ang katawan ni Cassandra, at muntik nang masira ang Earth-105, ngunit nakaligtas ng bahagya sa malapit na kapahamakan.
Sa sandaling iyon, dumating si Commander B-15 at tinanong si Paradox tungkol sa paggamit ng Time Reaper nang walang pahintulot. Ipinaliwanag ni Paradox na pinilit siya ni Cassandra na buuin ang makina at pinasok ang kanyang isipan upang malaman kung paano ito gamitin. Sinabi niya na nang malaman niyang masisira ang realidad, hiningi niya kay Deadpool at Wolverine na ayusin ang problema, at isinakripisyo nila ang kanilang sarili upang iligtas ang universo. Hindi inaasahan ni Paradox na nakaligtas sina Deadpool at Wolverine sa pagsabog at bumalik upang patunayan na mali ang kanyang kwento. Dahil sa kanilang pagtutulungan, nakaligtas sila. Nang matutunan ang katotohanan, inutusan ni B-15 ang kanyang mga gwardya na dalhin si Paradox sa TVA headquarters upang paghusgahan. Matapos masira ang Time Reaper, sinuri ng commander na gumagaling na ang universo at pinapurihan sina Wade at Logan sa kanilang mahusay na nagawa. Kahit na hindi kabilang si Wolverine sa timeline na iyon, pinayagan siya ni B-15 na manatili upang muling buuin ang kanyang buhay. Dahil sa kabutihang loob ng commander, humingi si Deadpool ng tulong upang iligtas ang kanyang mga kaibigan na natrap sa Void. Wala sila, hindi magiging posible ang lahat ng ito. Matapos iligtas ang mundo, nagpasya sina Deadpool at Wolverine na maglabas para kumain, at muling nagkita si Wade kay Dogpool. Dahil hindi nabuhay si Dogpool, nagpasya si Wade na ampunan ito at dinala sa bahay kasama si Logan. Pagpasok nila sa apartment, sinalubong sila ni Ali at natuwa sa pagkakaroon ng dalawang bagong housemates. Ilang araw ang lumipas, nakipagkita si Wade sa lahat ng kanyang bagong at lumang kaibigan at sinubukang makipag-ayos kay Vanessa. Salamat sa panonood. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Dark Nero, Ryzen Atiliero, Joseph Sorino, Carmela Fesarit, Eva Barbasa from Bacolod City Barangay Singkang Airport, Cas Elijah from Polanggi Albay, Ezra Moni Aiko Golonan from Cordon Isabela, Jesny Vergara from POV Corpus Masbate City, Jonil Mampusti from Baguio, Ramses Bandin from Calabanga Camarines Sur, at Richard Binologa from Calatagan Batangas. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.